May nagtatanong nga kung paano ko ginawa yung styron eh. Eto nga at papakita ko. Medyo mahaba-habang proseso rin to. Hindi nga ganun kadali. Kaya talina't manood na lang kayo. Gagamitin nga pala to sa backdrop ng kasal. Pwede nga rin pala to kahit sa ano occasion. Ito nga pala yung pangalan ng client namin ay kakasal. Gusto nga pala ni client na buo yung dahil hindi daw siya nagagandahan sa mga first letter. Ito nga ay request nila na sana daw mas maganda. At naisip ko nga na double styro ang gagawin ko. Dahil natitiyak ko na mas matibay at mas maganda. Mas magastos nga lang. Pero okay lang yan basta maganda ang kinalabasan. Matagal-tagal ko na nga rin to ginagawa. Kaya hindi na bago sa akin yung mga ganito. Pero nakakalungkot nga lang. Hindi ko alam kung bakit hindi ko to ma-perfect. Dahil madalas nga ay nasisira. Minsan naman kulang yung let. Minsan baligtad. Hindi nga pala ako gumagamit ng pattern dito. Yung pattern niya na iyon na tinutukoy ko. Yung kailangan pa natin magpa-print at ibabakat na lang. Sa akin niya hindi ganun. Dahil alam ko na mas magastos pa yun. Ito nga ipapakita ko kung paano ko siya ginawa. Nagsulat nga ako dyan ng lapis at susundan ko rin niya ng pintura. Yung pintura nga pala na gagamitin nyo, dapat latex or water based. Kasi nga kapag ginamil yung ginamit nyo, tiyak na matutunaw yung styro nyo. Gusto ko nga masanay ng ganito lang na walang ginagamit na papel. Kasi para sa akin, ito na mas mabilis gawin. Yun nga lang, hindi natin matitiyak kung pantay ba talaga yung ibang letra. Pero nagtitiwala na lang ako sa aking kakayanan dahil alam ko kaya ko naman. Kung napapansin nyo na parang tabingi, yun ay akala nyo lang yun. Dito nga nagsimula lang ako mag-cut. Ito naman guys, yung ginagawa ko, totoo lang. Pintura na yan, pattern ko lang yan para may masundan ako sa pag-cutting. Pero hindi pa talaga yan yung pinaka-line. Dahil posible nga na magbawas pa, magdagdag pa ako ng kapal. Yun nga, talaga ginagamitan ko lang ng imaginary. Mahirap din kasi talaga kung walang pintura, hindi mo basta-basta makikita yung nakasulat. Dyan niya patapos na ako sa isa. Yung pangalan niya pala na ilalagay, Antoinette. Kung napapansin nyo nga na medyo nahirapan ako sa pagbid, sa susunod niya, mas ayusin ko na yung pagbibideo. Ito nga ay dahil bago lang ako, hindi ako nasama at kitang-kita yung ginagawa para at least nasusundan nyo. At dito nga ay natapos ko ng katingin ng lahat. Gagamitan ko nga pala ito ng glitters. Kung gagawa naman kayo nito, talagang pasensya ang kailangan, lalo na sa pagcutting. Dahil hindi nga ganun kadali, hindi rin talaga may iwasan na maputol. Dahil sobrang nipis nga, madalas na sila napuputol. Hindi ko na siya pinuno ng pintura dahil alam ko mas okay yung glitters. Gumamit niya pala ako ng glue. Kaya nag-isip talaga ako kung paano ako makatipid sa paggamit ng medyo mahal-mahal nga rin yun. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng tubig yung glue para mas marami pa. Dahil marami-rami rin ang gagamitin natin. Diyan nga pala yung pinakaunang layer ng styro. Yung pangalawang styro, yun yung magiging board niya. Talagang mahahassle ka sa paggawa nito. Dahil sa pagdikit pa lang ng dalawang styro, kailangan mong gamitan ng stick glue. Subukan ko nga rin itong gamitan ng double-sided tape. Pero hindi nga ganun katibay, natatanggal-tanggal lang. Kaya sabi nga ng client na dapat siguraduhin na mas maganda at mas matibay. Isipin nyo na lang kung paano ko nailagay. Kung nakikita nyo, yan yung pinaka-finish product. Hindi ko na nga pala napakita kung paano ko dinoble yung styro.